Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Nandito po tayo upang magbigay ng pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ikaw ang aming pupurihin, Panginoon, sasambahin, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Walang bagay na mahirap sa iyo, O God. Yes, Iparamdam mo, Panginoon, sa oras na ito ang iyong presensya, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Nais po namin maranasan ang iyong presensya, Lord. Yes, Lord. Sweet name of Jesus. Nais ko'y karanasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko'y maranasan, pagkilos mo'y aking kailanman pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabahin. O laman ang puso kong ito ay mahalagi sa'yo. Yes, Lord. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais po namin maranasan, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, tibok ang puso ko'y ikaw lamang, ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasambahin. O laman ang puso ko ito ay mahalagi sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabahin. O laman ang puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Walang hanggang kita pupurihin, walang hanggang sasabahin. O laman ang puso ko ito ay mamalaki sa'yo. O laman ang puso ko ito ay mamalaki sa'yo. O laman ang puso ko ito ay mamalaki sa'yo. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. Walang hanggang ka namin sasambahin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Opening prayer, Mama Marilu. Praise God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming banal sa pangalan ng Panginoon Hesus. Salamat, Lord, sa umagang ito. Nandito kami, Ama, upang purihin, pasalamatan ka. Dakila ka sa buhay namin, Lord Jesus Christ. Bago kami mag-umpisa, Lord, ikaw ang nakakita ng buo namin pagkatao, Lord. Lalo na ang puso't isipan namin, Lord. Ikaw ang nakakaalam kung anong nakatago dito, Lord Jesus Christ.
Patawarin mo po kami, Ama, upang kalugod-lugod kami, Lord. Na magpuri, magsamba sa iyo, Lord Jesus Christ. Hallelujah. At samahan mo po kami, Lord Jesus Christ, sa aming panambahan, Lord Jesus Christ. At Lord, dinanyahan namin yung banal na Espiritu na siyang manguna, Lord, sa gawain ito, Lord Jesus Christ. At dinadalangin ko, Lord Jesus Christ, ng mga kapatiran, Lord, na papunta dito, Lord Jesus Christ. Ingatan mo po sila, Lord, upang sama-sama kami magpuri, magsamba sa iyo, Lord Jesus Christ. Ito ang araw at oras na itinalaga namin, Lord, upang sambahin ka, Lord, purihin ka, Lord, sa banal mong pangalan, Lord Jesus Christ. Wala kami magagawa, Ama, kung wala ka sa buhay namin, Lord. At ang lahat mo, Lord, na gagamitin, Lord, simula sa MC, Lord, sa magpapaawit, sa mga instrumentalist, Lord Jesus Christ. Lalong-lalo magdala ng iyong banal na salita, Lord. Tago mo po kami sa iyong likuran, Lord. At ikaw makikita, Lord. At bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom, Lord. Na magawa namin ito ng karapat-dapat, Lord. Na kalugod-lugod sa iyong harapan, Lord Jesus Christ. Na siyang kalooban mo ang manguna, Lord, sa aming mga buhay, Lord Jesus Christ. Salamat, Lord Jesus Christ. Wala kami magagawa, Ama, kung wala ka sa aming buhay. Pinupuri ka namin, Lord, pinasasalamatan. Sa tangi mong pangalan, makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Amen. Sabi sa kanyang salita sa awit 146 verse 1 to 6, purihin si Yahweh o kaluluwa ko ang Diyos kapurihan. Pupurihin siya aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga panguloy huwag kang manghahawak, kahit na kaninong di ka makapagligtas, kung sila'y mamatay, balik sa alabok. Anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang tao ng ang kanyang Diyos, na laging katulong ay Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat, at lahat ng bagay ang kanyang pangako ay maasahan. Amen! Amen. Hallelujah. Mapalad tayo na may Diyos tayo sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah! Magpakailanman, Panginoon, ikaw ay aming pupurihin, Panginoon. Ano ang sitwasyon ng aming buhay? Hindi kami magsawang magpuri sa iyo, Ama. Hallelujah! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, mapagkailanman. Ang pag-ibig mo'y sa kaniluman. Pagkat di ka nagbabago, magpagkailanman. Ika'y aking yes, Lord, ika'y aming sambahin. Ngalan mo sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng ika'y aming papurihan, O Diyos. Ika'y papurihan. Pasasalamatan ang mapagkailanman. Hallelujah! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sa kanilang mga Diyos. Pagkat hindi mo nagbabago man, nagbabago, magpakailanman. Ika'y aming katanggapin, ika'y sasam. Yes, Lord! Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat ang pag-ibig mo ang mo ang siyang mahalaga sa aming lugar. Sa gitna ng kalungkot, ika'y aming pupurihin. Pupurihan. Pasasalamatan magpakailanman. Ika'y aming sasambahin. Ika'y yes, Lord! Ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa akin. Sa gitna ng kalungkot,
Batang magpakailanman. Pasasalamat ang magpakailanman. Hallelujah! Araw-araw ka namin purihin, Panginoon! Oh, oh, oh. Hallelujah! Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw Diyos, araw-araw Diyos, araw-araw samahan, araw-araw sasamahan, araw-araw iiwan, araw-araw Diyos, yes Lord, araw-araw Diyos, ano man naging panahon Lord, ano man naging panahon, ano man pagkakataon, ano man naging sitwasyon, ikay ano pa panginin, ikaw at ikaw pa rin, yes Lord, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw Diyos, araw-araw Diyos, araw-araw sasamahan, araw-araw namin kayo pinagsimán, araw-araw, yes Lord, salamat o Diyos, araw-araw Diyos, ano ba maging panahon? Ano ba maging panahon? Ano ba magkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ano ba naging panahon? Ano ba pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon? Ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, hallelujah! Yes, Lord! Wala kang katulad, wala kang katulad ng Diyos! Wala kang katulad, wala kang katulad. Ano mang maging yes Lord, ano mang maging panahon na Diyos, ano mang pagkakataon, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon? Ano mang maging panahon? Ano mang, yes Lord, ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano man maging panahon? Ano man, yes Lord, ano man pagkakataon? Ano man maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin. Ikaw at ikaw pa rin ang Diyos sa aming pupurihin. Ano bang pagkakataon? Ano ba maging sitwasyon sa aming buhay, O Diyos? Sa iyo at sa iyo kami, Panginoon, magpuri. Amen, Lord Jesus. Yes, Lord, we worship you. Patuloy po natin pupurihin. Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap para sa akin. Yes, Lord. Maraming salita, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon.
Walang bagay na mahirap sa iyo, Diyos. Walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Yes, Lord, we worship you, Jesus. Oh, we give you glory, O God. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, di minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di man nangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, walang mahirap sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Di minsan, O Diyos, hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Di minsan, di ka nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di nangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, Diyos. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon ng lakas. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Walang mga bagay, Panginoon, na mahirap sa'yo, Panginoon. Amen, Lord Jesus Christ. Walang mga bagay na imposible sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Lahat ay posible, Panginoon. Amen. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, O God. Yes, hallelujah. Walang mahirap sa iyo. Yes, Lord Jesus Christ. Walang mahirap sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa iyo, Diyos. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord.
magagawa mo, Panginoon. Imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Yarihan, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. Wala kang katulad, yes Lord. Wala nang mapatay sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, oh yes. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang higit. Yes, Lord, wala nang higit sa'yo, God. Wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, hallelujah, Jesus. Sa habang panahon, Panginoon, wala kang katulad. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Glory to your name, Jesus. Yes, Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay namin, O God. Walang mahirap sa'yo, Diyos. We glorify your name, Jesus. Anumang sitwasyon, Panginoon, ng aming buhay, sa panahong naghihirap kami, Panginoon, niraos mo kami sa kahirapan, Panginoon. Binigyan mo kami ng patagumpayang blessings, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya walang imposible, Panginoon. Patuloy lang kami maglingkod sa iyo, Ama. Wala kaming ibang paglingkuran, kundi ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Walang mahirap sa iyo, God. We worship you, Lord Jesus. We exalt your name, Lord Jesus. We glorify your name, Lord. We exalt you. We exalt you. We honor you, Lord. Hallelujah. Jesus, we glorify your name, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay, Lord, na binigay niyo sa amin sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon, na kami
Iningatan mo, Panginoon, at dinarako mo sa araw na ito dito sa simbahan, Panginoon, upang sabay-sabay kami magpuri sa iyo, Ama. Napakasarap, Panginoon, magpuri sa iyong pangalan! Hallelujah! Dahil lahat ng bagay, Panginoon, ay walang imposible sa iyo, Panginoon. Mananatili lang kami tapat, mananatili kaming maglingkod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Oh, we glorify your name, Jesus. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay! Amen! Darako na po tayo sa Sunday School. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa sa ating Sunday School, yuko muna natin ang ating mga ulo at mag-pray tayo sa ating Panginoon Jesus. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. Ama namin banal, sa pangalan ng Panginoong Jesus, salamat, Lord, sa umagang ito. Muli ka namin pinupuri, muli ka namin pinasalamatan. Lord, idako na naman kami sa aming Sunday School. Ikaw, Lord, ang bigay sa akin ng knowledge and wisdom na may bahagi ko ito, Lord Jesus Christ, ng maayos ang Sunday School at maunawaan ng mga nakikinig, Lord Jesus Christ. Patawarin mo po ako, Ama, kung ano mga pagkukulang ko, Lord. Hindi ako kalugod-lugod sa iyo, Lord Jesus Christ. Hindi ako perfecto. Kaya nangailangan talaga ako, Lord, ng iyong presensya. Thank you, Lord Jesus Christ, sa pangalan ng makapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Mayroon akong katanungan. Maliban sa pagsubok, ano pa ang dahilan kung bakit nanghihina ang mga mananampalataya at ang iba pa ay tumatalikod sa paglilingkod sa Panginoon? Marami nitong nabihag. Kahit pa ang matinding mananampalataya, hindi ligtas dito. Lagi natin itong nararanasan. Akibat na ito ng ating buhay. Sa palagay nyo, ano yun? Ha? Hindi. Pumapasok ito sa lahat. Kasi yung mga mabibigat na mga lingkod ng Diyos, napapatumban itong ano na ito. Basahin natin sa Genesis 3:1-5 para may ideya kayo kung ano yun. Genesis 3:1-5. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae. Ito ang text natin yan. Totoo ba ang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa lamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa lamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin, nihihipuin man ang bunga nito. Kung kami raw ay kakain nito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyon ng Diyos sapagkat alam niya, kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang tukso. Amen? Yan ang pumapangalawa sa pagsubok. Tukso. Dito, ilang beses na pinalalahanan sila si Eva at Adan na lahat makakain nila, maliban doon sa gitna ng puno. Bakit pumapasok ang tukso? Dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Pinalalahanan na sila, ngunit hindi pa din sila sumunod.
Sinunod pa rin nila ang ahas na nanunukso sa kanila. Kaya kinain nila yung bunga ng puno. Kaya pumasok sa atin ang kasalanan dahil sa pagsuway ng ating ninuno na si Eva at Adan. Amen? Kaya ganon din tayo ngayon. Sa katigasan ng ulo ng mga tao, kahit alam nilang mali na yun, ginagawa pa rin. Kaya ang topic natin, paano mapagtagumpayan ang tukso. Amen? Mahalaga ito sa ating buhay pananampalataya. Dahil hindi lingid sa atin na ang dami-dami ng mga anak ng Diyos na nilinlang nito. Kahit nga, ang matinding yung si Jim Swaggart, na alala niyo yun sa TV pa yun. Ang dami-dami mga mga member ng followers. Pero pinatumba siya ng tukso ng kaaway. Amen? Kaya hindi tayo ligtas lahat sa tukso. Dapat may mga paraan tayo. Paano mapaglabanan ang tukso. Amen? Tingnan natin muna kung ano ang tinutukso, pangunahin, tinutukso ni kaaway sa atin. Dapat maging aware tayo. Basahin natin sa Mateo 4:3. Yan ang unang-unang tinutukso ng kaaway. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumula sa bibig ng Diyos. Amen? Anong una-unang tinutukso? Pagkain. Si Jesus Christ tinukso kasi itong panahon na ito, nag-aayuno siya ng 40 days. Kaya alam ng kaaway, na gutom siya, kaya tinukso siya. O kung ikaw anak ng Diyos, gawin mo yung tinapay yung mga bato na yan. Ngunit ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang, kundi sa salita ng Diyos. Amen? Tingnan natin, ang dami nito natutukso araw ng linggo. Sa halip na pumunta tayo sa church at sambahin ang Panginoong Hesus, ang iba kumakayod pa. Pati linggo kasama, Lunes hanggang Sabado, kanila na nga. Pagkalinggo kumakayo pa rin dahil double pay ibibigay sa kanila. Hindi nila alam na natukso sila ng kaaway. Dahil para daw sumagana ang buhay nila. Maging marangya. Pagkain, yung iba naman, birthday na imbita, kasal na imbita, ipinagpalit ang para sa Panginoong Diyos. Amen? Dahil kainan, maraming handa. Hindi natin alam. Natukso na pala ng kaaway yun. Amen? Pwede naman tayo pumunta. Unahin natin si Lord. Kami, ganun din eh. Iniimbita kami. Minsan nagtatampo na yung mga kapatid ng asawa ko eh. Dahil simula daw na born again kami, hindi na nila kami nakapiling. Pwede tayong pumunta. Unahin lang natin ang Panginoong Hesus. Pagkatapos ng palambahan, pumunta tayo. Sabi ko, pupunta kami pagkatapos ng palambahan. Kahit tagahugas na lang kami, sabi, wala na kayo kahit tagahugas ako, okay sa akin yan. Basta unahin ko lang ang Panginoong Hesus. Dapat maging aware tayo. Kung may handaan tayo, huwag natin itaon sa araw ng linggo ng palambahan. Ganyan kami, kung may birthday kami, kung taon linggo, gawin namin Sabado. Huwag tayo makipagkupintin siya sa Panginoong Diyos. Kasi siya ang Diyos na powerful sa lahat. Tinitingnan niya kung ano ang ating puso. Kung ano ang katayuan natin sa harapan niya. Amen? Totoo talaga yan. Gusto kasi ng tao na, hindi kasi ang tao na kontento. Nakakain naman 3 pieces. Sobra-sobra pa nga, may merienda pa. Ngunit parang lahat ng araw na lang sa kanya, wala nang itinira para sa Panginoon. Dahil sa pagkain lang, gusto siya lagi siyang busog. Mabili niya lahat ang gustuhan niya. Hindi niya alam na tukso na pala ng kaaway yun. Kaya dapat maging aware tayo. Amen? Kahit ano pa man dyan, sabihin mag-reunion tayo mga magkakapatid. Huwag nyo lang itaon sa linggo at dadalo kami. Pag itaon nyo sa linggo, pasensyahan tayo. Mas malaga sa amin ang Panginoong Hesus. Kasi kapag binawi ng Panginoong Hesus ang lahat na mayroon tayo, wala tayong magagawa. Amen? At ang pangalawa, sa Mateo 4:9,
4:8-9. Kung sino nakakauna, pwede magbasa. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ay ipinanang sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Amen. Tingnan niyo yung Panginoong Jesus na hindi ligtas eh. Alam natin na hindi siya talaga kayang tuksuhin ng kaaway. Tayo pa kaya? Anong tinukso sa kanya? Kayamanan o pera? May pera ka naman, hindi ka pa kontento. Kayod ka ng kayod. Hindi mo alam na pariwara ka na. Gagawin mo ng lahat para lang magkapera. Dapat, kung gusto natin magkapera o magninegosyo, unahin natin si Lord. Sanggunin natin, Lord, hindi ba ito mali ang ginawa ko? Kasi kasi minsan, akala natin tama talaga yung ginagawa natin eh. Kasi sabi na, wala naman akong inaapakan tao, wala naman akong inaagrabyado. Si Lord lang. Kasi hindi pala niya kalooban yun. Ang plano mo. Dapat talaga, para tumpak ang plano natin, magtagumpay tayo kasama si Lord. Isanggunin natin sa Kanya. Unahin natin siya. Minsan, ang iba, illegal ang ginagawa para lang yumaman. Alam mong mali na ang ginagawa mo sa harapan ng Diyos. Sige ka pa rin dahil malaki ang kita mo. Diyan tayo tinutukso ng kaaway sa kayamanan ng pera. Kasi alam na ang kaaway na mahilig tayo sa pera. Totoo naman talaga kailangan ng pera eh. Ngunit, hawakan natin sa ayos. Huwag tayo paalipin sa pera. Kasi ang pera nangaalipin ng tao yan. Kapag mapera na, hindi na makaalala sa Diyos. Sa halip na linggo magsamba, mag-shopping, mag-lakwatsa dahil mapera na. Amen? Dapat, ipinagkaloob sa atin ang pera, maayos natin itong at gagamitin. Amen? Kahit ang pera kasi pangangailangan talaga natin yan eh. Kasi buhay pa tayo. Pag wala tayong pera, hindi naman talaga tayo makabili kung ang pangangailangan natin. Pero huwag tayo padala sa pera. Huwag tayo paalipin sa pera. Dapat maayos ang paghawak natin sa pera. Unahin natin lagi si Lord sa buhay natin. Amen? Oh. Kasi yan talaga ang unang tinutuksok na kaaway sa atin. Pagkain, kayamanan, o pera. Kasi kung may mapira ka naman, tanyang ka eh. Dami kang kilala. Pero, napalayo ka naman sa presensya ni Lord. Amen? Kaya may mga paraan upang labanan ang tukso. Ito mga paraan dapat nasa buhay natin ito. Basahin natin sa Genesis 39:11-12. Para sa atin ito lahat ang mensaheng ito. Kasi pinapray ko, mayroon man ako, sa totoo lang may hinanda na ako eh. Pero hindi yung nag-pray ako. Iba ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Siguro, ito ang tama talaga. Amen? Kasi bago kami magawa ng talagang pinag-pray namin kung anong kalooban ni Lord ng mensahe sa amin. Genesis 31:11-12. Ngunit isang araw nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano hinaplot ng babae ang kanyang balabal. At sinabi, halika at sibingan mo ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Ito, madalas talaga ito itukso sa mga anak ng Diyos. Si Jose ay ni Potiphar, parang right hand yan. Ni Potiphar nga. Tapos si Potiphar ay kapitan niya ng mga hukbong sandatahan sa kaharian ng kanyang pinaglilingkuran. Ibig sabihin, maganda talaga ang asawa nito. Si Jose kasi daw pogi yan. Pag binasa mo yung Bible. Kaya natukso yung asawa ni Potiphar kay Jose. Ang una ito, layuan mo ang tukso. Ito ang sinabi. Layuan natin ang tukso. Amen? Hindi lingid sa atin. Araw-araw yan, kaakibat natin ang tukso. Dapat marunong tayo tumingin o pagsubok ba ito ang tukso. Amen? Ang pagsubok,
pinahintulutan niya ni Lord na mangyari sa buhay natin. Ngunit ang tukso, galing yan sa kaaway natin. Hindi yan galing ka sa Panginoong Hesus. Dahil ang Panginoong Hesus, hindi yan nanunuksot kahit kailanman. Galing sa kaaway ng tukso. Kaya dapat maging aware tayo. Layuan mo ang tukso. May kwento ito ng isang pastor na ako ay umatid sa isang church. May isang Christian na lalaki na araw-araw nagbibiyahe papuntang trabaho. Tapos, nung sumakay na sa jeep, iisa na lang ang bakante. Maya-maya may pumara, matanda, ang tumabi sa kanya. Siyempre sa jeep, itgitan talaga yan. Nananalangin sa Lord. Iiwas mo ako sa tukso, Lord, kasi dikit na dikit itong matanda sa akin. Parang binigyan niya na masamang kahulugan. Siyempre kapag tumatakbo ang jeep, talagang magkasakit-sakian kayo. Dahil minsan napireno ng bigla. Tapos binigyan niya ng masamang kahulugan yung ng babae sa kanya matanda. O, nauna ngayon bumaba ang matanda. I thank you Lord at iniwas mo ako sa tukso. Sabi ganun. Pagkababa ng matanda, may pumalit ngayong bata, maganda. Yung may ipanipasa, yun lang talaga ang makante. Natabi ngayon sa kanya. Ay Lord, sabi niya, napakaganda naman dito. Nung tumakbo na yung sasakyan, siya na mismo ang sumasadya na yung katabi niya na babae. Sabi niya, blessing na ata ito, Lord, kasi maganda. May asawa siya eh. Blessing na ito. Okay. Anak lang po siya, Christian siya. Amen? Kaya hindi siya doon sa unang matanda, kasi hindi niya type yung matanda eh. Kaya itong pangalawa bata, type niya. Kaya magbantay talaga tayo, no? Sa patibong ng kaaway. Akala mo blessing, may asawa ka na nga eh. Amen? Hindi siya ngayon nakaano sa tukso. Dahil sabi ng salita ng Diyos, tumingin ka lang sa isang babae o lalaki na may kahalayan, nagkakasala ka na kahit hindi mo siya hinipo. Amen? Kaya maging aware tayo. Kung may asawa ka na, hindi naman tumingin na may pagkaanga, pero huwag mo lagyan ng malisya. Doon ka nagkakamalit sa may. Pagtingin ka nga, mamahalay na pagtingin. Dapat aware tayo doon. Amen? Maging stick to one tayo. Kasi nung nag-abroad ang asawa ko, bata pa ako nung nag-abroad siya, 28 lang ang edad ko. Talagang, may nanunukso talaga. Sa atin na lang yung kung paano natin dalhin ang ating sarili sa tulong ng Panginoon. Amen? Dahil hindi mo ito kaya pagtagumpayan kung wala ang Panginoon. Ang ginagawa ko, talagang nire-review ko harap-harapan. Jesus name, demonyo, lumayas ka. Galit sa akin yung tao. Hindi ako demonyo ka. Kasi tinutukso mo ako, alam mo may asawa na ako. Kung ganun. Totoo yan. Huwag tayo patangay sa tukso. Akala mo, busy. Dapat marunong tayong tumingin kung tukso ba o pagsubok ang nangyayari o blessing sa buhay natin. Amen? Layuan natin ang tukso kagaya ni Jose. Babae na mismo nang aakit sa kanya. Pero tumakbo siya. Pag iba pa maganda ito. Tapos, asawa ng gusto. Pero hindi. Takot si Jose na magkasala sa Panginoong Hesus. Amen? Sa Panginoong Diyos. Kaya tayong may mga pamilya na sa atin ito lahat, wala exempted dito. Kapag ganyan ang nangyayari, lagi tayo mag-pray. Tuwing mag-pray tayo sa gabi o umaga, sa lahat ng oras. Sabihin natin, nilayo tayo sa tukso dahil araw-araw yan, kakibat yan sa buhay natin. Hindi mo lang mamalayan. Pero tukso na pala ng kaaway. Amen? Maging faithful tayo sa ating mga partner. Pangalawa, Santiago 4:7. Yung una, layuan natin ang tukso sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Huwag tayo patangay. Dahil kapag tinanggap natin ang tukso, nagkakasala tayo sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos. Santiago 4:7. Kung sino na ang napakibasa.
labanan ninyo ang diablo at lalayuan na kayo. Amen. Amen. Labanan mo ang tukso. Sabi nga, pasakop tayo sa Diyos. Ano ibig sabihin pasakop sa Diyos? Ang kalooban lang ng Diyos ang sundin natin. Dahil hindi natin kaya labanan ang tukso, kung yung pamumuhay natin taliwas sa kalooban ng Diyos. Amen? Dapat sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos upang maiwas tayo sa tukso. Ano ang kalooban ng Diyos? Number 1 sa buhay natin. Mananampalataya tayo ng tapat. Lagi tayo mag-pray, lagi tayo magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Para labanan ang tukso. Dahil tayo, hindi natin kayang labanan ito kung wala tayong Diyos sa buhay. Pasakop, labanan mo ang tukso. Pasakop tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos ang ating sinusunod. Dahil kung hindi kalooban ng Diyos ang ating sinusunod o pinapamuhay, talagang hindi tayo makakaiwas sa tukso. Amen? Kapag dumating yung mga ganyan, dapat maging masigasig tayo. Paano natin malabanan? Hindi tayo nag-a-attend sa mga gawain para sa Panginoon. Hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi tayo nag-pray. Number 1, diyan natin makikita kasi lahat sa salita ng Diyos kung paano natin labanan ang tukso. Hindi tumataas ang antas ng ating pananampalataya kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos at hindi tayo nag-pray. Hindi natin kaya labanan ang tukso. Kalooban ni Lord, masundin natin. Kapag sabi ni Lord na, kasi kung tayo anak ng Diyos, sa isip pa lang, nangungusap na ang Diyos anak, mali yan, huwag mo ituloy yan. Pag hindi mo pinapakinggan, ang sarili mo pinapakinggan mo, talagang mahuhulog ka sa tukso. Hindi mo kayang labanan ang tukso. Amen? Kaya yun na, ang pangalawa, labanan mo ang tukso sa pamamagitan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Sa pag-attend ng mga gawain, sa pagbabasa ng salita ng Diyos at pag-pray, upang tumaas ang antas ng ating pananampalataya at hindi tayo kayang linlangin ng tukso ng away. Amen? At ang pangtatlo, sa Episo 6:10, magsuot ng pananggalang mula sa Diyos. Episo 6:10-17. Bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kasuotan, pandigma na kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan. Ito sa kasamaan sa himpapawid, kaya't gamitin ninyo ang kasuotan, pandigma na mula sa Diyos. Sa gayong makatagal kayo sa pakipaglaban pagdating ng araw na sumasalakay ang masasama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigay sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng mga magandang balita ng kapayapaan. Lagi niyong gawin panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na iya siya na nawalang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Ito, kompleto na ito. Isuot daw natin ang pananggalang. Dahil ang ating pakipaglaban, hindi sa tao kundi sa Espiritu. Amen? Espiritu ang kalaban natin. Kapag naisuot daw natin ito, tatayo tayo matagumpay laban sa mga palaso ng kaaway.
Alam natin kung ano mga palaso ng kaaway. Bigkis ng katotohanan. Hindi ka na marunong magsisinungaling. Katotohanan lahat ang iyong sinasabi. Dahil ang kasinungalingan, galing yan sa kaaway. Amen? Maluti ng pagkamatuwid. Matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi naaakit sa gawaing masama. Kahit ka sa loob ng simbahan, matuwid ka. Paglabas, ganun pa rin. Panyapak na laging handa mangaral ng salita ng Diyos. Pagsisiyan ng Word of God sa mga kaibigan at kakilala. Kahit saan, malakas ang loob. Hindi nahihiya. Amen? Hindi yung chismis ang isi-share natin, kundi Word of God. Amen? Kalasab ng pananalig kay Kristo. Lubos ang tiwala sa Diyos na siya lang tagapagligtas sa hari ng lahat. At hari ng lahat. At siya ang kakampi natin sa lahat ng tukso ng kaaway. Amen? Kalasab ng pananalig. Kapag may pananalig tayo kay Kristo, ibig sabihin, siya lang ang ating sinasampalataya, walang iba. Amen? Helmet ng kaligtasan. Kapag tayo ay nagdadrive sa motor, iba laging may helmet. Kasi protection yan. Na kung anong mangyari, hindi masira ang ulo mo. Ganon din sa salita ng Diyos. Ang ulo ang pinoprotektahan dahil yan ang hinihingika ng Panginoon kaaway na kung ano-ano. Kung wala kang salita ng Diyos, papasok yan sa isipan mo at pwede mong gawin. Ngunit kung puno ka sa salita ng Diyos, mahirap pasukin ang pag-iisip mo. Kapag ininjik ka na, i-rebuke mo in Jesus' name. Lumayas ka sa Satanas, huwag mo injik ka na kung ano-ano ang ating pag-iisip. Amen? Tabak ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos hinagtulod sa tabak na magkabilaan ng talim. Na kahit matigas ang puso ng tao, kaya niyang paguhin. Amen? Kaya kahit sa anong sama ng tao kapag narinig ang Word of God, may pagbabago. Amen? Kasi tabak ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos kasi, yun ang kaligtasan natin. Kasi tayo noon, na tayong kaligtasan. Nung narinig natin ang salita ng Diyos, at tinanggap natin siya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya ito, napaka-importante magsuot tayo ng pananggalang mula sa Diyos. Kumpleto ito. Bigkis ng katotohanan, pangyapak na laging handa. Dahil ang kalaban natin ng Espiritu, hindi natin nakikita yan eh. Minsan ang ginagamit ng ating pamilya. Araw ng panambahan. Mag-away kayo, di hadlang na yun. Hindi nyo alam. Kaaway na yun. Damay pati ang ating panambahan sa ating Diyos. Minsan, si brother at sister, bakit gano'n naman si brother at sister? Inuhusgahan ako. Hindi mo alam na ginamit na siya. Pareho kayong dalawa mahina ang pananampalataya. Pareho kayong hindi nakabantay kung lumaki ngayon ang away niyo. Amen? Dapat, kung tayo ay matibay ng pananampalataya, matagal na tayo sa Panginoon, at saka yung isa bago pa, dapat mag-adjust tayo. Sabi natin ang masinsinan. Sister, ano bang problema? Brother, ano bang problema? Hindi yung galit ka rin. Amen? Dapat may isa talaga. Sister, mali lang yan. Na hindi lang tayo ng kaunawaan, ganito yun. Amen? Para walang gulo. Minsan kapitbahay, wala kang ginawa, bigla na lang nagalit sa iyo. Gawa ng kaaway yun. Amen? Dapat maging aware tayo sa araw-araw natin pamumuhay kasi sabi ng salita ng Diyos, ang ating kaaway parang leon na umaatungal, ali-aligid, naghahanap na yan ng paraan. Kung ikaw ay mahina, magalitin ka, doon ka lagi, pupunta rin yan ng kaaway, lagi kang galit. Kung ikaw ay mukhang pira, sige pira, isiksik sa, lagi ka sabi mo, maghanap kain na. Mas maganda doon ang oportunidad, mga sahod. Sige, doon ka. Pero hindi mo alam, hindi pala yun kalooban ni Lord. Kalooban pala ng kaaway yun. Kaya bago kayo mag-decide, isipin niyo muna, mag-pray kayo ng maraming beses. Amen? Bago kayo mag-desisyon. Kasi ang pagkakamali, ang hirap na ibalik. Ang pagsisisi talaga sa bandang huli. Amen? Kaya magsuot tayo ng pananggalang mula sa Diyos para hindi tayo aatakihin ng kaaway. At ang panghuli, pang-apat,
Pedro 5, 8 and 9. Maging handa kayo at ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang leyong umaatungan at alig-aligi na naghahanap ng malalapa. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Amen. Ang ating kaaway daw aali-aligid. Naghanap ng pagkakataon. Kaya daw sabi, magbantay tayo. Amen. Huwag nating hayaan na pasukin tayo ng kaaway. Dapat lagi tayo nakabantay. Kasi ang kaaway natin yan, 24/7 yan. Tayo kung mag-pray, ilang minuto lang, wala pa nga. Minsan tamad pa. Pag pagod na, tulog na kaagad. Hindi na makapag-pray. Hindi nakapasok ngayon ng kaaway. Pagising mo, ang daming problema. Ang daming mga dapat gagawin. Inis na inis ka na ngayon. Ganon ang ginagawa ng diablo. Kahit natutulog tayo, ininjikan tayo kapag hindi tayo nakapag-pray. Dapat nagpipray tayo bago matulog. Para proteksyonan tayo ni Lord. Kapilan tayo ng kanyang banal na dugo at mga 1,000 of angel. Amen? Pag-pray pati natin yung ating mga kapatiran. Hindi lang yung pamilya natin. Lahat na member ng CCMC. Na lahat tayo ay maging masigasig sa ating pananampalataya. Dahil hinilingin sa atin, lalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Walang nakakaalam. Paano kung madatnan tayo sa labas? Sorry, talagang wala tayong kaligtasan na matatanggap. Hindi man sa nag-uusga. Nandito sa salita ng Diyos. Di ba, kung nadatnan tayo sa labas, na pagdating ng Panginoon ay nagsishare tayo ng Word of God o nag-praise and worship tayo. Ngunit kung yung ginagawa natin labag sa kalooban ni Lord, totoo yan. Kaya sabi, dami ang magtawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi ko sila kilala. Ibig sabihin, mga mananampalataya ito sila. Dahil kung hindi sila mananampalataya, hindi na sila magtawag ng Panginoon, Panginoon. Kaso lang, ang inang pananampalataya, hindi talaga totally malago. Gumagawa pa rin sila ng hindi kalooban ni Lord. Amen? Kaya dapat tayo mabantay. Kaya yun lang yun. Napakahalaga talaga nun. Kasi hindi lingid sa atin ngayon, nadami ng mga kapatiran natin ang hihina. Hindi lang sa atin, kahit sa lahat ng mga bahay-sambahan. Nakikita natin talaga na pakunti na lang doon sa Ilyogi sa Taguig, iilan na lang sila. Tanghali pa kung dumating. Hindi nyo ba alam na ang pagtanghali tayo dumating, hindi sa oras. Gawa pa rin ng kaaway yan. Tinutukso tayo, marami tayong gagawin. Hayaan mo yan. Pag gahon na kami sa alas 8 nga, dito na kami. Hayaan mo yung hugasan na yan. Mamaya na natin gagawin yan. Kasi ginagawaan tayo ng kaaway na maraming gawa para talagang mahadlangan yung aga natin pagdalo sa panambahan. Dapat maging aware din tayo. Kaya recap tayo, ano-ano ang 4 na paraan upang mapagtagumpayan ang kaaway. Number 1, layuan mo ang tukso. Labanan mo ang tukso. Magsuot ng pananggalang mula sa Diyos. Magbantay palagi. At ang dalawang tinutukso lagi sa atin ng kaaway, pagkain, pera, o kayamanan. Amen? Diyan lagi nahuhulog. Kung yung Panginoong Hesus na tukso ng diablo, tayo pa kaya? Amen? Kaya, gawin na lang natin talaga na ang kalooban ni Lord lagi ang ating sundin. Mag-pray lagi, magbasa ng salita ng Word of God. Amen? To God be the glory, magluko tayo at mag-pray. Praise God, hallelujah. We praise you, Lord, we glorify your name. We exalt you, Father, hallelujah, hallelujah. Ama naming banal, sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat, Lord, sa natapos naming Sunday School, Lord. Ito, Lord, nihiling ko, Lord Jesus Christ, na magpapakumbaba sa sarili, na ito, Lord, ay mapuhay sa aming puso at isipan ng aming napag-aralan. At ito, Lord, ang aming ipamuhay na ayon sa iyong kalooban, Lord Jesus Christ, hallelujah. Samahan mo po kami hanggang matapos ang aming gawain. Thank you, Lord Jesus Christ, sa pangalan ng mapangyarihan, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.
to God. Maganda po ang ating mensahe ngayong umagang ito. Amen. Labanan natin ang puso. Amen. Dadako na po tayo sa testimony and thanksgiving. Sino po yung may mga pasalamat sa ating Diyos na buhay? Huwag po kayong mahiyang tumayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Pinupuri ko yung buhay natin, Panginoon. Napakabuti niya sa buhay namin at sa ating lahat. Amen. Yung aming green na sasakyan, pinaayos na ni Jason na makatakbo na yun. Praise God. At yun ang kailangan ko kasi na sana mapaayos na. Pero hindi para sa tubigan. Si-service niya pala yun sa mga trabahador niya. Pero okay na ninyo dahil nabawasan na yung nakaparking dyan. Punong-puno na kasi. Kaya napakabuti talaga ni Lord sa buhay natin. Kapag tayo, totoo talaga yan. Unahin na natin talaga si Lord. Oh, hindi lingid sa inyo. Dumadanas lahat tayo ng kahirapan, problema. Ngunit hindi naman natin masolusyonan yan kung hindi sa tulong ni Lord. Amen? Kaya unahin na natin si Lord. Sabi na nung nasa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin lang natin si Lord sa buhay natin. Ito, kasama ito, inuna natin siya. Dahil sa araw ng linggo, marami tayong pwedeng gawin. Ngunit inuna natin si Lord. Si Lord, kaya 100% tayo sa Kanya. Kaya napakabuti talaga ni Lord. Ibigay lahat ng pangangailangan natin, ang minimitig sa puso natin. Lahat ito ibigay niya basta hindi lang makasagapan sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, to God be the glory. Thank you, Lord Jesus Christ, sa pangalan ng pagkapangyarihan. Amen. Hallelujah. Amen. Sino pa po ang may pasasalamat sa ating Diyos na buhay? Nagpupasalamat ako kay Lord kasi binigatan ako lagi sa pag-aaral, sa pag-ising, sa pagtulog. Nagpupasalamat ako kasi kahit sa pag-aaral sa quiz, binigatan ako kaya ako nakakuha ng pagkakas ko score. Sana sa susunod po, bigyan ko po ako ng madaming wisdom at knowledge. Amen. Glory to God sa buhay natin. Emmanuel. Sino pa po ang may pasasalamat? Wala na po ba? Hindi ko din po sayangin yung oras ng pasasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat napakabuti ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pinapasalamat ko kay Lord na tuloy-tuloy na ang trabaho ng aking asawa. At bago po dyan is, share ko lang po yung nangyari nung mga January. Is na po sana siya, may medical. Pero yung lugar na pupuntahan niya is bawal doon ng church, bawal magsimba, bawal ang Bible, lahat po bawal. So medical na po sana. Pero bago darating yung araw na yon, nagpipray siya daw siya kay Lord na, Lord, kung loobin mo, Panginoon, na kalooban mo, Panginoon, na makapunta ako sa lugar na yon, walang hahadlang. Pero nung oras na kinabukasan, magme-medical na siya, may humadlang. Pero glory to God, hindi kalooban ni Lord yun. Siguro may lugar na ibigay ni Lord kung para sa Kanya. Eh sabi niya, sabi niya, hindi ayaw mo umalis na may mga hadlang kasi mahirap na baka magsisi ako pagdating doon. Sabi, tsaka kami naman po is nakontento na rin po kami kung anong buhay namin ngayon is importante is naglingkod kami kay Lord. Kasi sa anumang sitwasyon, sa anong pagkakataon, si Lord hindi naman po nagkulang sa atin. Amen. Kasi po sabi niya, kung doon ako sa Saudi, hindi na ako makapagbasa ng Bible, itatanggalin ko na sa cellphone kay sanay po talaga siya ngayon. Ngayon na, hindi ko naman pinagmalaki yung asawa ko. Is ngayon talaga na nakita ko sa kanya is lagi na po siya nagbabasa ng Bible kumpara po ng mga nakaraan kasi po ngayon pinofocus niya pagkagising bago matulog. Tapos nagpe-pray siya. Minsan tinatawanan niya ako kasi pagkahiga ko hindi na ako makabangon. Tulog na ako. Pero salamat kay Lord na
ano na po siya, sa paglilingkod kay Lord. Seryoso na po siya, wala na siyang hawak mga laro-laro sa cellphone. So sabi niya, hindi siguro kalooban ni Lord na makapunta ako doon kasi hindi na ako makapagsimba. Ngayon sa trabaho niya, sabi ko na, pwede ka naman pumasok ng Sunday. Sinubukan ko po siya kung anong reaction niya. Sabi niya, ay hindi pwede. Yung Sunday is para ibigay natin kay Lord. O sabi ko, wow, glory to God. Hindi ka ganyan natin. Kaya sabi niya, kailangan bigyan natin ng time si Lord. Kasi Monday to Saturday may trabaho ako. So sa Sunday para kay Lord. So glory to God sa buhay na ay asawa is nakita ko sa kanya na yung pag-ano niya kay Lord, paglilingkod niya kay Lord. Seryoso, amen. So, napakabuti ni Lord. Hindi niya hinayaan na makapunta siya doon. So, sabi ko, Lord, kung kalooban mo, Panginoon, may lugar ka na para sa kanya na makapagsimba siya sa araw ng linggo na hindi mo siguro, Lord, hayaan na mawalay ka sa kanya. To God be all glory, honor, and praises. Sa iyo po lahat ng papuri, Panginoon. Wala na po ba? So, ayan pa. Ako rin magpapasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat sa ganitong edad, talagang dumanas ng maraming karanasan pagdating sa mga pagsubok. Ngunit sa pananampalataya, nandoon na dumating manghina, pero nabangon talaga, kailangan natin bumangon. Magkaroon man tayo ng problema, kailangan natin tumayo at narapat talagang manatili tayo sa ating Diyos na buhay sapagkat wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Kaya talagang pinasalamatan ko ang Panginoon sapagkat hanggang sa edad kong ito, nakapanatili pa rin ako sa ating Diyos na buhay na may pananampalataya at kailangan hanggang wakas nandoon ang ating pananampalataya sapagkat yan ang sinabi ng Panginoon, ang mga makapanatili hanggang wakas ang siyang malaligtas. Kaya pinupuri ko ang Diyos sapagkat ganoon ang kanyang inyong sa aking puso. Maraming salamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga kaanakan mo, Panginoon. Dadako na po tayo sa mensahe po. Tinatawagan ko po si Pastor Jerry po. Pastor Jerry po. Hallelujah! Glory to Jesus, glory to God. Kayo ba'y nagagalak sapagkat nandito kayo sa tahanan ng Diyos? Amen! Ngunit kakaunti po tayo. At yun na po yung Wednesday, parang dinugtungan lang ni Sister Marilo. At nakakalungkot po talaga. Kung titingnan natin ang mga sitwasyon ng buhay natin ngayon, mga mananampalataya, para tayong pinaparing squad ng Diablo, isa-isang bumabagsak. Yung ang topic namin last Wednesday, yung 1 Peter chapter 5 verse 8. Alam nyo ba na ang Diablo ay nagmi-meeting din sila. Kakaroon din sila ng fellowship. Pinagpaplanuhan nila kung paano babagsakin ang mga mananampalataya. Yes. Sila yung nagpapalakas. Pinag-aaralan nila mga strategy. Paano babagsakin ang isang tao, lalo na sa may mga ministeryo at nagagamit sa ministeryo. Kaya tayo, bilang tulad po nabanggit na basa lang ni Sister Marilu sa scriptures, ang akin pong i-share ay yung kasunod na scriptures. Pero I want to wrap up. Ano nga ba ang nagiging resulta sa isang tao kung dumanas siya sa mga training pagsubok sa buhay? Minsan, yung iba, gumigive up. Hindi natatapos yung training. Pero pag natapos ang training, victory. Success. So, tulad po sa mga sundalo, pag natapos ang kanilang training, ano nangyayari sa kanila? They are very powerful. Ang lakas nila.
So ang Panginoon Yesu Kristo, doon nga po sa binasa, pero ngayon mag-start ako magbasa doon sa Lucas chapter 4, verse 16 o 14 muna, hanggang 30, mahaba nga lang, basahin ko para mabilis. Luke chapter 4, verse 14 to 30. Bumalik si Jesus sa Galilea, nataglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pumalat sa lahat ng lugar doon ang balita tungkol sa Kanya. Nagturo siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at pinuri siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalakihan niya, at katulad ng nakaugalian, niya ay pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito at pagkakita sa bahagi ng kasulatan na kanyang hinahanap, binasa niya ito na nagsasabi, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga duka ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. At sa mga bulag na makakakita na sila, sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Pagkatapos pinilot ni Jesus ang kasulatan at sinauli sa tagapag-ingat nito. Umupo siya para magsimulang mangaral. Nakatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang bahaging ito ng kasulatan ay natupad na sa araw na ito habang nakikinig kayo." Pinuri siya ng lahat at humanga sa napakaganda niyang pananalita. Sinabi nila, "Hindi ba't anak ka lang ni Jose?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tiyak na babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Manggagamot, gamutin mo muna ang iyong sarili." Ang ibig sabihin, gawin mo rin dito sa sarili mong bayan ang mga nabalitaan namin ginawa mo sa Capernaum. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang propeta ang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Alalahanin ninyo ang nangyari noong panahon ni Propeta Elias. Hindi nagpaula ng Diyos sa loob ng 3 taon at nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Maraming biyuda sa Israel noon, pero hindi pinapunta ng Diyos si Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang biyuda na hindi Hudyo sa Saripat na sakop ng Sidon. Ganyan din ang nangyari noong panahon ni Propeta Eliseo. Maraming tao sa Israel ang may malubhang sakit sa balat. Ngunit walang pinagaling ni isa man sa kanila, si Eliseo. Sa halip, sinaaman pa na taga Syria ang pinagaling niya. Nagalit ang mga tao naroon sa sambahan nang marinig nila ito. Nagtayuan sila at pinagtabuyan ni Jesus palabas ng bayan at dinala malapit sa gilid ng burol na kinatatayuan ng kanyang bayan para sa ihulog siya sa bangin. Pero dumaan siya sa kalagitnaan nila at iniwan. Tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na buhay na hindi nagbabago noon ngayon magpakailanman. Ikaw ang aming tinataas sa aming buhay. Sa aming bahay panambahan, sa CCMC, tinataas ka namin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming sinasampa, pinupuri, pinaparangalan. Walang iba, Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, amang Diyos, Ikaw ang siya aming nakikita lamang. Ikaw lamang, Panginoon, ang siya aming pupurihin sa sambahin. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-aalayan ng aming buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang siya aming lalapitan at pananalanginan. Wala pong iba. Amang Diyos, salamat, Panginoon, kung Ikaw, Panginoon, sa mga oras na ito, ang mangusap ka sa puso ng bawat isa. Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang siya humipo sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon, na may pakita ang nanais mong gawin namin, Panginoon, sa aming buhay habang kami ay naririto sa ibabaw ng lupa. Panginoon, ang anuman ang mga dapat namin gawin habang kami ay gamitin namin ang buhay pa namin habang kami humihinga, Panginoon. Ang Diyos, kaparangalan ka, Panginoon. Itago mo ang iyong lingkod, parikat sa iyong likuran. At Ikaw, Panginoon, ang siyang makita at makilala. Ikaw, Panginoon, ang mangusap sa kanila. Anoint our lips, Lord, Father God, your servant. Anoint the ears, Father God, our hearers, Father God, in the name of Jesus, Father God. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Praise the Lord. Tunay nga po na kanina, doon sa ating nabasa, ang Panginoon Jesus ay bumaba buhat sa kanyang pagbuhat sa bundok at tinukso siya at siya po ay nagkaroon ng mag-ayuno na 40 days. Isipin niyo, pagbaba po niya, siya po ay naglalagablab sa kanyang kapangyarihan. At nandun po yung desire niya. Ang ginawa po niya, pumaroon po siya sa mga panambahan. Una po, makikita po natin dito, nami-miss niya ang pag-fellowship. Na-miss niya, hinahanap niya. He loved fellowship. Kaya yun doon sa verse 14 and 16, hinahanap niya ang mga panambahan at siya'y pumaroon. At ano pong ginawa niya? Nagbasa po siya ng salita, scripture. At hinanap po niya yung nararapat po niyang basahin. Alam niya na kung ano yung hahanapin niya eh. At yun na yung panahon. Di mo, yun yung panahon na yun, napakahalaga. Yun yung pagpapahayag niya. Mag-uumpisa na. That is the first action niya sa ministeryo niya. Ngayon na, araw na ito, naganap na. At ang lahat ng tao doon namangha sa kanyang pananalita. At meron din mga tao na inis. Diba, anak lang siya ng karpintero na si Jose. Kaya, yung titingnan po natin dito, yung pag-uhaw niya na pumaroon sa panambahan at makihalubilo. At siya ay magpagamit at ma-share niya, may bahagi niya yung katotohanan na salita ng Diyos. Dito po, nais ko lamang po, nasana po tayo. Ano niyo po ito eh? Tinamaan din po ako dito dahil nung ako po ay lumipat, kahit saan ako pupunta lumilipat, hinahanap ko po talaga church. First church. Pag pupunta ako doon, saan ba yung church? Na pwede kong dadaluhan. Kaya napunta po ako dito, sa paghahanap, punta muna ako sa malalaking church. Sa mall. Hindi ho sabi ko, gusto ko yung doon lang, yung mga ganito lang. At magpagamit sa Panginoon. So, tayo pong mamanampalataya, kung ikaw po ay talagang dumadanas ka sa mga pagsubok ng Diyos sa iyo upang mahasa tayo at tumatag tayo sa ating pananampalataya, maaaring tayong gagamitin. Meaning to say, we have to share the goodness of the Lord in the power of God na nagmanifest sa buhay natin. Parang ang hirap po natin gawin minsan yung mga bagay na yun. Pagkos, mas magaling pa yung kaaway. Inuunahan ka na, may strategy siya. Ay, si brother, ganun, pupunta sa ganun, unahan na natin. Ma-discourage siya tayo, parang ma-discourage siya doon. Because Diyos, 1 Peter chapter 5 verse 8, di ko yan kinakalimutan. Is always looking for somebody who are believers to devour. Maraming strategy siya para ikaw ay ibagsak. Pinaplano ka rin para ikaw ay ibagsak. Kaya binanggit nga ni Sister Marie yung kanina, na yun na-discuss namin sa Wednesday, si James Water. Hindi lang po yun. Marami pa, mga author of the books. Meron pa nga yung author ng books, sa marriage counseling books, bumagsak din sa babae. By the way, there's only one thing na tayo daw maging watchful. Sabi nga, magpapantay kayo. Ngayon tayong isang mananampalataya, alamin natin ang ating layunin sa atin. Layunin ng Diyos sa ating buhay. Dito ang Panginoon Jesus ay talagang from the mountain going down, pumaroon na po siya sa mga sambahan kung saan siya makapag-share ng Word of God. Tapos sabi niya, verse 16 to 22, sabi po niya, sabi ko po, pag malamig ang panahon,
pagsisipon-sipunan ng mga tao. Umuwi si Jesus sa Nazaret sa bayang kinalakayan niya at katulad ng kaugalian niya, pumunti siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Binigay niya ang kanyang aklat, ng propeta. Binuksan niya ito at pagkakita sa bagay ng kasulatan, kanyang hinanap, binasa niya ito na nagsasabing sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Dahil pinili niya ako upang pangaral sa mga duka ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila sa mga bulag, makakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi. Dito po yung layunin ng isang tao, layunin natin, focus po tayo doon. Wag po tayong kasi madidi-focus tayo pagka tinitingnan natin yung gawa ng Diablo. Paglabanan, sabi nga si Semalo, paglabanan mo yung pagsubok, paglabanan natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano yung layunin mo? Kung akala mo, ay, mukhang may humahad lang. Panalangin, salita ng Diyos, yan po ang panlaban natin. Mga pananggalang natin. Upang maipostro natin, makamove on tayo ng mga pangaral ng salita ng Diyos. Yan po yung minsan na ang mga Kristiyano, kampante na eh. Ano yung minsan sinusukatan ng tao ngayon? Na ikaw ay parang Kristiyano o manampalataya o faithful? Minsan baliktad na ako. Minsan kung ikaw ay mayaman, ikaw ay Kristiyano tapos marami kang pera, blessed na blessed ka. Alam nyo, doon nga sinabi ni Sister Marilo, upang ma-defocus ang mga mananampalataya. It's not all blessing is from the Lord. Yung nasabi nga namin, ginagawa niya yung blessing sa mga manampalataya, i-offer blessing. Ang Diablo, in-offer niya kay Jesus Christ. Worship me and I will give you all this. Kung anong nakikita mo. Dinadi-focus na. Not all the blessings come from the Lord. Para maging busy ka, bigay niya sa'yo lahat para maging busy ka. Muna, di na maka-attend sa ganun, di na maka-attend sa ganun, hanggang wala na. Nagbubunyi yung mga Diablo, mga Diablo. Tagumpay. Wala na eh. Hindi na ako nakapunta ng church. Hindi mo alam na strategyan po tayo. Once na may mga bagay na hindi mo nagawa para sa Panginoon, isipin mo, nagtagumpay siya sa iyo. 24 hours siya nakapantay sa iyo, kala mo ba? Lalo pag nagagamit ka sa Panginoon. Nagagamit ka. 24 hours siya nagbabantay sa iyo. He's always looking for you na ikaw ay huwag makapunta. Bakit? Lahat ng gagawin niya sa iyo, reasonably. Kala mo totoong rason. Makatotohanan ng rason na hindi ka makapunta. Yes. Pero strategy yun. Ang Panginoon Jesus ay nakikita niya yung pag-ibig niya sa kasulatan, pag-ibig niya sa scriptures, kaya pumunta siya doon at magbasa ng salita. That's number 2. Ang number 3 po, ang pag-ibig niya para sa mga tao. Ang pag-ibig niya sa mga tao, yung mga kaluluwa. Na maraming mga may sakit, maraming may karamdaman, maraming mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. He loves us. Kaya minsan, nalulungkot talaga ang Diyos sa ating mga mananampalataya. Bakit po? Tayo po ang nadadala. Kaya sabi ng Panginoon, ay sabi po ng isang tao, kailan babalik ang Panginoon Jesus? Meron po nagpaliwanag, hanggat hindi mo nagawa na ang bawat tao na sila nangulog ka. Ano yun? Tapos pakampakampante lang tayo. Diba? Kaya nga tayo minsan, dinadala kung saan-saan. May purpose. Hindi po yung dinala ka doon na walang layunin. Make it
worthy in the eyes of the Lord. Kundi na ka man saan lugar. Na makita na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka man makapagsalita, pero sa pamamagitan ng pagkakilala sa iyo, nangungusap na sa mga tao. Kaya ako minsan, ano pong pangalan niyo? Sabi ko, Pastor. Edward. Ay, Pastor. Christian. Ang sarap makakilala ng mga mananampalataya sa labas. At magkaroon kayo ng kunting puntahan ng salita ng Diyos. At magkaroon ng encouragement. Alam niyo, para mapansin ako ng tao, nakasakit. Kumakanta ako. Nag-worship, nag-praise ako. Para mapansin ako. Christian. May kasi ako yung nasakay ako. Christian. Diyan na sa Facebook. Make a way. Always make a way. That you will excel. Makapag-approach ka. Makilala ka. Yung isang lingwahe, unang lingwahe mo, na makapag-open up ka sa isang tao. Na makilala ka. Kasi mahirap naman. Na agad, wait, tanggapin mo ang Panginoong Jesus, di ka pakilala. So, yun lamang po, tatlo, ang pag-ibig sa tao, yung makapag-share tayo ng Word of God. At magamit tayo lalo sa mga may sakit, may karamdaman. Dahil galing kayo sa mga pagsubok sa buhay, hindi na pangkaraniwan sa inyo yung buhay ng tao na may encounter nyo. Kasi pinagdaanan nyo na. Lahat ng pinagdaanan nyo at nalampasan nyo, God gives you power. Kaya Panginoon sa Kristo, nung pagsubok niya doon sa bundok, pagbaba niya, puspos siya ng banal na Espiritu Santo at nagniningning sa kapangyarihan ng Diyos, ng His glory. Kaya pagka kayo po ay dumanas ng pagsubok, pag nalampasan niyo po yung pagsubok na yan, alam niyo kung paano kayo makapagbigay ng kalakasan, kagalingan, kaligtasan, na i-share po niyo lahat ito sa mga tao nakakaranas din po na hindi kilala ang Panginoong Jesus. Ang Panginoong Jesus po, sa pagpunta niya dito sa babang ng lupa, alam na alam niyo po yung kanyang layunin. Kaya sana po sa atin, bilang isang mananampalataya, kung maroon ka man at pumarito, alam mo ang layunin mo para sa Panginoon. Dumarating man ang pagsubok, dumating man ang panggigipit o anuman sa buhay mo, huwag mong intindihin. Ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat, hindi kanya papabayaan. Alam niyo ba, na-amaze ako kay Lord eh. Sino dito na-amaze kayo kay Lord for past days, past few weeks, that God has done for you? Meron siyang nagawa sa iyo? In ang small things, nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon sa atin. Why? I have instilled time. Sisi ko po sa inyo. And I give thanks. It is ang thanksgiving po. So, nandito po ako nga po sa motor riders. Conflict ang mga schedule. Pero alam niyo po, inayos ng Panginoon lahat. Isang bagay. Yung isang hinahatid ko, binago yung schedule, nilipat ang school, nabago ang oras. Hindi naging conflict. Sabi ko, Lord, kasi iniisip ko na yun, conflict. Thank you, Lord. Salamat po. Talaga, I really amazed kasi imposible. Kasabay ang oras, hindi mo makagawa yung dalawa. Pero God, tumilos. Inilipat yung dalawang bata sa school at nabago ang oras. Galing mo naman. Sa kaunting bagay, kumikilos ang Diyos. Pansinin po ninyo. Minsan yung parang imposible pero nangyari. Kahit sa anong ginagawa mo, kahit sa hindi mo yan kagagawan. Ginagawa ng Panginoon.
para sa iyo. Alam niya ang heart mo, alam niya ang isip mo, alam niya ang paglakarin mo, alam niya lahat ng pinanggalingan mo, alam niya ang bilang ng buhok mo. Wala kang maitago at ilihim sa kanya. Kung ano man ang kwan ng tao sa iyo, let it be. But God, alam niya, may pagtingin siya sa iyo. Lahat. Basta sa kanya, magtiwala ka. Ang tao naman next talaga eh. Lalo, kaya nga mayroon yung word, don't judge by its cover. And tayo po ay huwag po tayo magkamali. Sa Panginoon tayo lagi magtiwala. Kahit sa sarili natin, huwag po kayong maging self-pity na kung minsan parang wala ka nang magawa. Lord, paano ba yan? Hindi ko nagagawa yung mga bagay na ganito. Don't do that. Manalangin ka, Lord, make a way. Sabi ni John Mowen, dahil nasa Bible naman yan, God will make a way where there seems to be no way. Binibigkas ko lagi yan sa Panginoon. Sapagkat ang mga bagay na hindi mo nakikita ay pwede niyang gawin. Ma-amaze ka. So mga magulang, mga kapatid, huwag po natin kalimutan mahalin ang layunin natin dito sa lupa. Habang narito tayo, ibahagi natin ang kaligtasan. Habang kapangyarihan ng Diyos ay sumasay sa atin bawat isa. Kahit anong sitwasyon ng buhay natin, minsan kasi yung pagsubok, minsan nagiging hadlang o mag-share ka ng word of God. Ito yun. Kasi akala mo, unworthy ka na kasi may pagsubok ka. Nararamdaman nyo yun? Pag may pagsubok ka, isip mo unworthy ka na. No? Because isipin mo parang sinner ka na. No. Huwag mo isipin ka, no? All of us, lahat po tayo, makasalanan. No? Ngunit ang Diyos, nandiyan, hindi tayo binitawan. Just, manumbalik lang tayo, magagamit pa rin tayo. Kasi dinaranas man natin ang sitwasyon ng buhay natin, yan yung diyan ka patatagin ng Diyos at magagamit ka sa aspeto ng buhay mo sa iyong kalagayan. Sa purihan ng Panginoon, tayo po'y manalangin. At meron po tayong Santa Cena ngayon. Amang Diyos sa mga pangyarihan, salamat Panginoon sa iyong kapangyarihan sa aming buhay. Salamat Panginoon, pagkilos mo sa bawat isa. Tunay Ama, nariyan ka, binubuhat mo kami. Hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan. Sa aming mga kabatiran, Panginoon, mga nararanasan nila, mga pagsubok, nawa Panginoon, di sila give up, Panginoon. Nawa Panginoon, mga pagsubok niya ay magiging katatagan nila, Panginoon. Upang sila makapag-move on sa kanilang buhay, sa kanilang mananampalataya. Amang Diyos, nawa makita namin, Panginoon, yung totoong layunin mo, Panginoon, sa aming buhay. Hindi yung mga pagsubok sa aming buhay nagiging focus namin, Panginoon. O Lord Father God, alam namin, huwag namin pansinin mga pagsubok na ito. Huwag namin pansinin ang gawa ng diablo sa aming buhay. Kami magiging matagumpay sapagkat nariyan ka ang siyang kumikilos sa amin, Panginoon. Amang Diyos sa mga oras na ito, patnubayan mo bawat isa sa atin. Ipuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Let your anointing be upon us, O Lord Father God. And let the Holy Spirit manifest upon us, Lord. And give us power once again, O Lord Father God, to proclaim the gospel, Father God, to proclaim salvation, O Lord Father God. Father God, thank you, Lord, sa mga oras na ito. Ano man mga pagsubok sa aming buhay, Panginoon, ano man, Panginoon, mga sitwasyon, lack of financial, Father God, mga sakit, karamdaman, Panginoon. Sa iyong kamay aming pinagkakatiwala, Panginoon. Bigyan mo ng kagalingan, Panginoon, O God. At ganoon din sa mga financial, Father God, sa pagkukunan ng financial, Father God, punuin mo, Panginoon. Lord, make us satisfied, Father God, na maging makontento kami sa anumang bagay mayroon kami, Panginoon. Upang hindi kami, Panginoon, maging craving, Father God, sa mga material na bagay. Father God, in the name of Jesus, Lord, ipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. We give you glory, we give you honor, and we give you praise.
Father God. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Dadako na po tayo sa oratory, Pastor Jeff. Okay, so makibasa po tayong muli sa salita ng Diyos. Salamat po sa mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Ito po madalas natin itong mabasa, pero pakinggan po natin mabuti upang lubos nating maunawaan itong 2 Corinthians 9, 6 hanggang 8. Pakinggan niyo pong mabuti. Tandaan niyo ito, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ibig ng Diyos ang kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Pansinin niyo po yung verse 6, 9:6, yung una nating binasa. Kung ano daw po yung kung naghahasik ka daw po ng marami o kakaunti, yun din yung anin mo. Parang ganito, lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, para sa iyo yun. Amen? Lahat ng ginagawa mong bagay para sa Diyos, bumabalik sa iyo yun. Kasi parang pagtatanim na eh. Sabi parang naghahasik ka. Sa tuwi ikaw magkakaloob para sa Panginoon, ano man yung bagay na pinagkaloob mo, bumabalik sa iyo yan. Yun yung prinsipyo ng Panginoon. Hindi natin masisisi si Lord kung bakit minsan parang kokonti lang naaani. Marahil pag nakahawak tayo ng marami, kokonti pa rin yung inihasik natin. Dapat pag binigyan tayo ng maraming Lord, may magbalik din tayo magkasik din tayo ng marami. Kung may kukunting dumating, yung kaya mo lang ibigay din. Salamat kay sinong may gawa nito, Brother John? Wow, salamat sa Panginoon. Salamat dahil gumawa po kayo ng effort. Salamat sa buhay. Sabi ni Brother John, ito daw po ay para sa tithes and offering. Tama ba? Pero humingi po ako ng pamanhin po ha. Ang CCMC, itinayo po ito para sasabihin, hindi tayo hingi ng ikapo. Nasabi ko sa sarili, magtatayo ako ng church, hindi ako hihingi ng ikapo tulad ng mga ibang pastor. Bakit? Hindi na may itinuro ng Panginoon yan eh, yung ikapo. Sa Old Testament, sa mga Israelita, tinuro po yan. Nasa ilalim sila ng kautusan. Tayo po'y nasa ilalim ng grasya ng Diyos. Biyaya. Binigyan tayo ng kakayahang magpasya ng sarili. Di ba binasa natin? Magbigay tayo ng sariling pagpapasya. No price na limited pagdating ng Kristiyanismo. So ikaw ang magpasya, magkano ibigay mo. Kaya salamat dito sa effort. Then okay lang kahit saan nyo ilagay. Ang mahalaga, ito'y para sa Panginoon. Kahit saan sobre yan. Kasi sa ibahan naman, merong supre ng tithes, may offering, meron pang sa church, ang dami nilang love gift, ang dami. So sa atin, hingi natin, kung ano yung kaya mo, bigay mo kay Lord. Dahil para din naman sa iyo yan. Babalik din sa iyo yan eh. Kung anong tinanim mo, naghasik ka ng marami, ay marami rin yung aaningin. Sabi ng Bible po yan, huwag natin sabihin si pastor kasi yan ang sabi niyo. Sabi ng Bible, kung naniwala tayo, sabi ng Bible, pasasaganain tayo sa lahat ng bagay. Sa verse 8, kaya tayong pasaganain ni Lord, higit pa sa kailangan natin. Pero sabi, matuto lang tayong magtanim. At sabi ng Galatia 6:9, huwag tayong magsawang
maggawa ng mabuti dahil tayo ay mag-aani. Bumabalik po yan lahat ng ginagawa natin kay Lord. Amen. So anong inihasik natin, yun din ang aanihin natin. Ganun po ang Diyos. Fear po ang Diyos. Hindi siya magbibigay ng sagana doon sa mga madadamot naman pagdating sa gawain ng Diyos. Fear ang Diyos. Pero kung ikaw giver ka para sa gawain ng Diyos, hindi naman siya alangan naman na nag-giver ka tapos pagdamutan ka. Tama ba? Fear ang Diyos po, makatarungan ng Panginoon. Kaya kung anong naibigay natin, yung time natin, kung wala tayong financial, magbibigay na rin sa Diyos yan, yung oras mo. Hindi naman pera lagi titignan ng Diyos eh. Pero kung mayroon ka namang maibigay na salapi, pinagpaala ka, ay pagpalain mong gawain ng Diyos. At karamihan pong mga taong gumagawa niyan, talagang makikita mo, pinagpapala ang buhay nila. Yung pong isang araw, na-meet ko hindi pa kami nagkausap yung aking bilas, dating pastor. Naalala ko yung lahat ng bilas ko, pabagsak ng buhay nila. Nakakahawa sila. Naglingkod na, bumitaw sa Panginoon, ngayon po hirap na hirap. Bagsak. Dapat ang buhay natin habang patagal at nandiyan ka sa Panginoon, may improvement. Sila baliktad, pabagsak ng pabagsak. Bakit bumitaw sila sa Panginoon? Marami po nakitang tao hindi bumitaw sa Panginoon, gumanda ang buhay. Bagamat may mga pagsubok, huwag bibitaw. Tuloy lang sa Panginoon. Aatin po tayo. Sige po, tayo manalangin. Dakilan aming Diyos, tunay na makatarungan po kayo, Panginoon. Sabi mo po, kung ano po yung aming inihasik. Kung kami nagtatanim ng marami, mag-aani kami ng marami. Kung kami nag-asik, nakakaunti. Kaunti lang din po yung aming aanihin. Kaya, Panginoon, salamat po marami, Father God, na ang mga salita mo ay nagtuturo sa amin upang kami sumagana. Turuan niyo po kami magtiwala sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na kami ay nagtitiwala sa salapi, bagkus sa inyo. Salamat po, pagpalain mo ang mga kaloob na ito upang ang mga kaloob na ito ay magamit sa ministeryo. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Lord will bless you. Unang linggo. Saan yung ating gitarista? Kami tayo sa Panginoon habang tumagan natin si Teruchel. Kami tayo ng tayo po tayo mga kapatid at habang inaawit natin, ibahagi na po natin yung ating pong mga simbolo po ng ating bibig ngayon. Awitin natin, sister. Thank you for the price you paid. With all my sin and shame, in love you came. Gave amazing grace. Thank you for this love, Lord.
you for the miracles. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Higher now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Pakinggan niyo po yung aking babasahin. Sabi po ni Apostol Pablo, ang sino man kumakain ng tinapay at uminom ng saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino man kumakain at uminom ng hindi pinahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung siyasatin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinatulan tayo ng Panginoon, tayo itinutuwid niya upang tayo ay hindi maparusang kasama ng sanlibutan. Ayan. So, tayo po ni Paul, bago tayo mag-take, siyasatin natin ating sarili. Kung may nagawa tayong kasalanan, hingin natin ang tawad sa isip, sa salita, sa gawa. At magpatawad din tayo sa mga taong kasala sa atin. Taas po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Hesus nung gabing siya ipinagkanulo ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin. Dahil din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli ng pagparito. Tanggapin po natin. Gabay manalangin. Labis po aming papasalamat aming Ama sa araw na ito. Salamat po Panginoon sapagkat muli naming dinaligtanaw Panginoon na iyong sakripisyo sa amin. At kami nakakaasa sa iyong masaganang habag sa buhay namin ito. Salamat nga po na dahil sa iyong grasya
kami ay naligtas. Salamat po sa aming pagtitig ng tinapay, simbolo ng iyong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo at sa pamagitan simbolo ng dugo. Kami po, ito'y simbolo ng aming pakikipag-isa sa inyo, pagtanggap ng kaligtasan ito na iyong pong sakripisyo para sa amin. Salamat po, inyo pong patuloy pag-alapin aming Ama, ang aming mga pananampalataya upang kami matagpuan niyo pong karapat-dapat sa inyo. Mabuhay kami nagbibigay ng kaluguran sa iyong paningin. Salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tinatawagan ko po, Sister MM, sa closing prayer. Yes, Lord God. Hallelujah. Amen namin na sinabi, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, tanging pangalan mo lamang ang aming tinataas, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming dinadakila sa lahat, Panginoon. Ikaw lamang ang tanging makapagbibigay, Panginoon, ng buhay, kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga ikaw ang pinakadakila sa lahat, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, ng aming palambahan, Panginoon, na nagtagumpay po muli kami, mga Panginoon, sa kami kapatiran, Panginoon, ay nagtagumpay sa oras nito, Panginoon, at kami ay narito, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon, upang kayo'y purihin at sambahin, Panginoon. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, na makarating dito, Panginoon, at unahin kayo, Panginoon, higit sa lahat ng bagay, Panginoon. Nawa po sa aming pag-uwi, Panginoon, ay dala-dala pa namin ang iyong presensya, Panginoon, hanggang sa matapos ang buong araw na ito, Panginoon. Ang iyo lamang, Panginoon, na kalooban, Panginoon, ang mamutawi, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Muli po, maraming salamat sa inyong kadakilaan, Panginoon, at dakilang pagmamahal sa bawat isa para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of Jesus. Other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory, He's worthy of honor, He's worthy of power and of praise. His name is exalted above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted above the earth. With glory, with honor, and praises to His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory, He's worthy of honor, He's worthy of power and of praise. Kaya po
Itaas po natin mga kamay sa Panginoon. Dakilang Diyos, inyo pong basbasan, Panginoon, kami, naniwala po kami sa iyo, Lord, na ikaw po ang aming Diyos na masagan, Diyos ng kasaganaan. Basbasan mo, Panginoon, unang-una yung aming mga pisikal, Lord, na pangangatawan. Pagtaglayin mo kami ng kalusugan. Patuloy mong sawahin anumang sakit at karamdaman, Panginoon, upang kami patuloy na magampanan araw-araw ang aming tungkulin sa aming pamilya at tungkulin namin sa inyo. At gayon din po ang aming spiritual, higit sa lahat, inyong basbasan upang ito'y manatiling malakas, upang anumang pagsubok sa buhay at tukso ng kaaway, manatili kaming maging tapat sa inyo. Gayon din po, Panginoon, inyong basbasan, dakilang Diyos, ang aming material needs. Ang sino man nagbe-business, inyong pagpalaguin, Panginoon. Ang sino man nagtatrabaho, inyong pong palaguin, inyong dagdagan ang mga sweldo, inyong ingatan. Basbasan mo, dakilang Diyos, ang lahat ng aspito ng aming buhay upang kami maging pagpapala sa iba, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone. Amen. Kumain po tayo.